Assalamualaikum. Sa video ito, pag-uusapan natin ang letrang lam. Ang letrang lam ay may apat na forma, may apat na forms, or may apat na itsura. Ito yung kapag nasa unahan siya nung titik, yung tinatawag nating initial, sa middle, and then yung sa last, at kapag siya ay nag-iisa or isolated. Ngayon, anong letra si lam sa Ingles? Si letrang lam sa Ingles ay letter L, which is lam. Letrang L. Dito ko na lang isulat yung letter L. So, si lam sa Ingles ay letter L. Okay, gagawa tayo ng word. Gagawa tayo ng mga word gamit yung iba't ibang forma ni lam. Okay, uunahin natin kapag nasa unahang titik na letra si lam. Kapag nasa unang titik siya nung salita. First example natin ay ang itong word na to. Okay, paano natin yan siya i-transfer? So, yung unang letra natin ay lam, which is letrang L. Then, yung symbol na fatha, kaya a. Ito ay ya. Explain ko rin dati sa inyo. So, anong kasama niya? Sukun. So, ya lang siya, kaya letrang Y lang siya kasi sukun yung letra. So, wala siyang kasamang A or E or U. And then, mim, letrang mim. And then, yung dhamma at saka long vowel na U. So, kaya nilagyan natin siya ng dhamma. Long vowel siya. Kung may symbol lang to, kung may symbol lang yung U dito, yung wow dito, tulad ni ya na nandito, magiging, ito is magiging ganiting spelling niya, magiging li. Kung wala lang itong sukun na ito. Dahil nga may sukun siya, lay, and then, tulad din dito, so walang symbol ito, kaya naging long vowel. So, lay, mo, laymoon, laymoon, or lemon. Sa English ay lemon. Dito naman tayo sa pangalawang itsura ni lam. Okay, example niyan ay ito. So, paano natin siya isulat? Sin, kasra, lam, fatha, mim. So, paano natin siya basahin? Selam. Selam. Nang ibig sabihin ay yung tawag doon, yung ginagamit natin sa, yung hagdan, yung ginagamit natin na hindi ko alam kasi yung tawag doon, yung selam, yung ginagamit natin para maabot, yung parang hagdan na ginagamit natin para maabot natin yung mga bagay na nasa taas. Ganon. Hindi ko siya alam sa Ingles or sa Tagalog. Basta yun, yung hagdan na ginagamit natin para maabot natin yung mga nasa taas na mga gamit. Yun lang. Okay. So, dito naman tayo. So, ito ay, sa first example natin ay laymoon. Laymoon. Second example, selam. Kuwan pala ito siya. Shadda. Selam. 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 Okay, dito naman tayo sa sunod na forma ni lam. Na kapag nasa huling titik siya or nasa pangatlong or nasa huling titik siya nung salita. Okay, example niyan ay okay, yung example natin. So, paano natin siya i-transfer? So, B, fatha, sa, fatha, and then yung symbol natin na nandito, which is lam. Basal. Basal. Nang ibig sabihin ay onion. Nabigay ko rin ito sa dun sa ibang example ko noon. So, dito na tayo sa panghuli. Kapag ito ay nag-iisa. Kapag nag-iisa, which is o kaya yung hindi siya nakadugtong dun sa unang letrang bago siya dumating. Okay, example niyan ay itong wala akong maisip. So, ito na lang. Ayan yung example natin. So, ang example natin ay tool. Tool, which is yung haba. So, paano natin siya isulat? T, dhamma, and then ito ay long vowel. Kaya, lagyan natin dun ng dhamma symbol, and then lam. So, paano natin siya basahin? Tool. Tool, or yung haba. Kam tulik, anong haba mo, or anong height mo, ganun. Balikan natin yung mga example natin. Okay, first example natin ay laymoon. Laymoon. Nakuha ba? Second,
Salam. Salam. Kasi syadda dito, so may sukun dyan. So paano natin to siya isulat? So, ganyan yan siya. Sin, and then lam, syadda, dalawang lam. Then, lagyan natin siya ng fatha, and then, which is yung andon, and then yung mim. So, ganyan yung spelling niyan. S, L, L, and then mim. Sin, lam, lam, then mim. So, dito sa sin, titingnan lang natin yung kung ano-ano, bawat letra, kung ano-ano yung mga kaakibat nilang mga vowel. Itong after ni sin, which is lam na nandito, yung unang lam, dapat ito ay sukun. And then yung next letter, yun yung lalagyan natin ng vowel na a or i or u. Okay? Yung first letter na syadda ay dapat ay sukun, which is consonant sound. Salam. Nakuha ba? Okay, sa third letter tayo. Basal. 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 Fourth, sa panghuli ito, tul. Tul. So sila, madali lang to siyang identify kasi hindi tulad nung si so at saka si dal na may letrang parang kung ito-transfer natin sa ating pagsusulat ay parang magkakaparehas. Sila madali lang siyang identify kasi isang letra lang siya sa atin, which is yung letrang L. So, yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa iyong video ito. Kung nakatulong sa iyong video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, dumas, salamat.